Hindi pa po tapos ang issue ng National Security Council kasi napakasensitibo kasi ng opisinang yan eh. Kasi nga yung internal external security ng ating bansa ang trabaho niyan, pinomonitor at ginagawa. Alam nyo kasi ang National Security Council o NSC, advisory body yan. Yan yung nag-a-advise sa Pangulo kung ano ang tunay na kalagayan ng bansa at ano ang kanilang recommendation. Ano ang sitwasyon, pangseguridad at ano ang recommendation. In other words, yung talagang problema ng Pilipinas. Saan ang gagaling, kanino nang gagaling, anong grupo ang pinanggalingan at ano ang motibo. Ayan po ang ginagawa ng Council bilang advisory body. Okay? At dahil dyan, ang dapat talagang ilagay dyan ay yung pinagkakatiwalaan ng Pangulo o yung kapanipaniwala na merong loyalty sa gobyerno at sa mga Pilipino. Isipin mo lang na kung ang magiging advisory body at member ng council ay kalaban ng gobyerno or bumabati ko sa gobyerno, anong quality, anong merong recommendation yan? Anong gagawin yan? Di ba? So, madalit sabi, kaya nagkaroon ng reorganization or pagbabago at natanggal ang mga dating Pangulo at Vice President. Sino ba yung dating Pangulo? Erap Estrada, Gloria Macapagal-Arroyo at Digong Duterte. At ang Vice President si Sara. Kaya sila tinanggal, lalo na ang mga Duterte, kasi wala nang tiwala. Wala nang trust, wala nang tiwala. Yung trusted and confidence ng Pangulo dito sa mag-amang Duterte ay nawala na. Bakit nawala? Di ba sila rin ang may kasalanan? Sila yung bumabati ko sa gobyerno, sila nagpapabagsak sa gobyerno, sila yung nagbanta sa buhay ng Pangulo. So, paano mo gagawing membro ng advisory body ang ganyang klaseng mga personalidad? Si Gloria kaya tinanggal din kasi dating Pangulo at yan ay talagang lutang na siya ay maka-Duterte. Ipinagtanggol pa nga niya si Sara Duterte sa mga public hearing. Si Erap naman alam mo na, tahimik na, hindi na rin, pero minabuti na rin tanggalin kasi hindi na siguro kaya. So, itong desisyon ng Pangulo ay isang matalinong desisyon, makabayang desisyon, dahil ang kanyang inalis ay mga hindi na niya pinagkakatiwalaan. At ang kanyang inilagay ay merong siyang trusted and confidence, merong siyang trust and confidence. Sino ba ang nandyan? Chairman, President Marcos. National Security Council Advisor Anyo, Secretary Anyo, Defense Secretary Teodoro, Speaker of the House at Senate President, at iba pang Cabinet Secretary. Ayan, pagkakatiwalaan talaga yan. So, yung ginawa ng Pangulo ay para sa seguridad ng bansa at ng mga Pilipino. Dapat lang talaga ang kanyang pinagkakatiwalaan ang ilagay dyan dahil siya ang Commander-in-Chief. Ulitin ko, ang trabaho nila ay tumanggap ng intelligence report kung merong national security ang bansa, merong threat sa national security, at magbibigay ng advice bilang advisory body ang council kung ano ang solusyon at ano ang pinanggalingan ng threat o ano ang pinanggalingan, anong grupo ang nasa likod ng pagiging threat sa national security. Yun po yun eh. Ay talagang hindi na talaga pwede ang dating mga Pangulo. Hindi na talaga pwede si Sara Duterte dyan. Dahil sila na po yung problema eh. Sila na po yung merong active threat sa ating Pangulo. Matapos niyang pagbantaan at may inutusan pa nga na gagawa nito laban sa Pangulo, First Lady at Speaker of the House. At saka napakahirap kasali sa meeting, kasali sa council, yung wala ka ng tiwala. Mahirap kasama sa isang table, sa isang meeting, ang taong hindi mo na pinagkakatiwalaan. Mahirap kasama sa isang meeting, magbalangkas na mga para sa bayan, kung ang kasama mo ay traitor, o ang kasama mo siyang nagbabanta sa iyo, o siyang nagpapabagsak sa iyo. Mahirap talaga yun. Kaya again, tama lang ang ginawa ng Pangulo.
hindi talaga matatanggap yan dahil iba ang kailang katwiran ng mga Duterte followers, Duterte camp at mga abogado nila. Kaya nga tinatawag na ng Malacanang na hindi na po sila importante. Ano ba sinabi ni Lucas Bersamin, Executive Secretary at dating Chief Justice? Hindi na importante ang mga Duterte. Kaya kailangan alisin. Kaya nga tinanggal sa ilalim ng Executive Order number 81. Iyon ang matigas. Diba? Actually, kung itong mga Duterte, malawak lang ang pag-recall ng mga nangyayari, maintindihan nila itong ginawa ng Pangulong Marcos. Kasi ito rin ang kailang ginawa. Kay Leni Robredo, Vice President, member ng gabinete, biglang tinanggal. Alas talagang baliwala. So yung ginawa nila, bumalik sa ngayon sa kanila. Ba't sila gireklamo? Lalo na yung kailang mga supporters. Di ba? Kung hindi kayo na personal, hindi kayo nagbanta, hindi kayo nagmura, hindi kayo may tuturing na hindi tuturing na active threat ang inyong mga pinagsasabi ng gobyerno. Pero sa inyo nang galing yan eh. Anong klaseng advisory body kung yung mismo mag-a-advise ay threat sa gobyerno? Anong klaseng council yan kung yung mismo mag-a-advise at magre-rekomenda ay siyang gumawa ng panggugulo, pagpapabagsak, pamimersonal, pagmumura, at pag-uutos na kunin ang buhay ng Pangulo? Anong klaseng council yun? Kaya ho talagang mahirap yan, malabo yan. Okay? So, any comment, reaction, malaya po kayo. At sunod na ating pag-usapan, ay ito bang issue na may kaugnayan sa ating kasalukuyang sitwasyon sa West Philippine Sea? Ay ano ba ito? Kasi ako na itatanong, parang hindi naman dumadami pero lumalaki ang mga barko ng China diyan sa West Philippine Sea. At yun hong na-discover nung isang araw pa na submarine drone. Kitang-kita na nakita sa karagatan ng Masbate. Isang bagaling yan. At para saan ba yan? So, meron talagang problema. Hindi ko sinabing galing sa China, pero para saan yan? Tapos kayong pumutok kayong balita na merong nagtatangka o sinubukan na mahak ang mga sensitive confidential document ng Office of the President at ng military. So yan po yan. Yan yung mga threat sa ating bansa. So mahalagang palakasin at pag-usapan ng mga kakampi at may malasakit sa Pangulo at sa gobyerno ang National Security Council. Kasi itong na-discover na submarine drone, paglaki ng barko ng China na umiikot sa West Philippine Sea hanggang sa may Zambales, ayan po ay hindi na biro. Yan ay panghihimasok na. So dapat nating suportahan ang ating militar, intelligence community, ang ating Pangulo, manindigan para sa teritoryo ng bansa at sa karapatan ng ating bansa at ng mga Pilipino ipaglaban ang teritoryo na pag-aari natin. Huwag tayong gumaya sa mga Duterte followers, supporters na wala silang pakialam, wala kang madinig, wala kang pangkundi ng madinig sa kanila laban sa China. Kung bakit, alam na ninyo yon. Any comment, reaction, malaya po kayo.